Guys, 87-81, yan po ang final score sa laban ng Gilas at Dominican Republic. Talo po ang ating national team at kay Soto, 1 minuto lang na ipinasok ni Chot Reyes sa laro. Huwag po kayong bibito mga idol. Tingnan po natin, tutukan po natin kung ano ang paliwanag ni Coach Chot Reyes kung bakit na DNP o halos DNP si kay Soto. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Pwera na lang kung ikaw ay isang hater ni Chot Reyes, tiyak na isa ka sa milyong mga Pilipino na nalulungkot sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa kanilang unang laro dito sa FIBA World Cup 2023. Gaya ng sinabi ng Gilas coach, mahihirapan ang kahit sino na pigilan ang opensa ni Karl Anthony Towns, 2015 NBA Rookie of the Year at NBA All-Star Player. Pero pinahirapan din siya ng Gilas young man na si AJ Edu. Kundi dahil sa magandang depensa ng 20-year-old center, malamang more than 26 points pa ang kanyang puntos. Bumili ba si Towns kay Edu? Ito ang sabi niya. Isa raw fantastic player si AJ Edu, super galing na competitor. Nagustuhan daw niya ang kompetisyong dinala nito at dinala ng Gilas young man. Ginawa niya akong mas mahusay at ang mga Pilipino ay may kulturang hindi madaling sumuko. Pero kagabi ay pwede sanang maipanalo ng Gilas kundi sa maagang disqualification ni Jordan Clarkson, mahigit 3 minuto pa ang natitira sa 4th quarter. Kuminto ni Coach Chot Reyes after the game, pwede na sanang let go o hindi tanawagan ang pandimang foul ng Gilas naturalized player. Sa ating tingin ay medyo manipis nga ang infraction kung mayroon man. Sa ibang anggulo ng kamera ay parang si Clarkson pa nga ang na-foul dahil nag-entangle ang paa nila ng kanyang defender. Pero hindi na rin kinontes ni Chot Reyes ang tawag at baka magresulta pa sa technical foul. Anyway, may mga pumuna sa 1 minuto at 13 segundong playing time ni kay Soto o 73 seconds. Kung inyong maalala, hype na hype kay Soto ang marami at nagdadagdag daw ito ng shilling sa height ng Gilas frontcourt. Bakit 73 seconds lang pinaglaro? Heto po ang paliwanag ni Coach Chot Reyes sa halos buong game na nagbutas ng bangko ang 7'3" na nangangarap makasalta sa NBA. Ang magandang laro ni na Junmar at AJ Edu, plus ang dalawang magkasunod at magkadikit na foul ni kay Soto kay Karl Anthony Towns na nagbigay dito ng end one play. Yun ang dahilan kaya agad inilabas si kay Soto pagkalipas lamang ng 73 segundo nito sa sahig. Ibig sabihin, no match ito sa 7-footer na si Karl Anthony Towns. Kakainin siya ng buhay ng NBA former Rookie of the Year. Ay bakit hindi na niya ibinalik si Soto sa laro? Paliwanag po ni Coach Chot Reyes, maganda nga ang nilalaro ni na Junmar at Edu. At kung ipapasok niyang muli si kay Soto, ilalabas naman niya ang isang player na nagngangalang Junmar Fajardo na hindi nga pwede. Dahil among the locals ay si Junmar ang the most consistent, scoring 16 points at sila lang ni AJ Edu ang nakikipaglaban kay Towns sa ilalim. May 7 boards din si Junmar. Iyon po ang nangyari kaya almost DNP ang 7'3" big man, nakatakot-takot munang pakiusapan ang nangyari bago umattend ng Gilas practice. Komento tuloy ng marami, masyadong pabebe ay hindi naman pala uubra sa malalakas na kalaban. Isang commenter po ang nagsabi niyan, hindi ang inyong lingkod. Naging dikdikan ang laban hanggang dulo. Kahit nga po may 2 legit NBA player ang Dominican Republic, hindi nila maidiin ang Gilas Pilipinas. Pumapalag ang mga Pinoy player. Isa sa naging highlights para sa Gilas ang 200 dunk ni Renz Abando na pinalakpakan ng crowd. May matabang 28 points si Jordan Clarkson ngunit ang kanyang 8 turnovers kasama ang inbound 5-second infraction ay hindi nakatulong sa Gilas. At ang disqualification ni Jordan Clarkson dahil sa 5 fouls mahigit 3 minuto pa ang natitira sa game clock ang lumagot sa pag-asa ng Gilas Pilipinas. Sa pag-graduate ng Utah Jazz star ay nawala na tayo ng mapupuntahang tiyak na scorer. Pero unang laro pa lang naman, ang kupunan ng Angola ang susunod na assignment ng Gilas Pilipinas sa larong gaganapin sa Araneta Coliseum sa Linggo. Bagamat may mga nagsasabing kayang talunin ng Gilas ang kupunan ng Angola, ang laro nila kagabi, ang laro ng Angola, laban sa malakas na team ng Italy,
ay nagpapakita lang na hindi rin nila bibigyan ng magdaling gabi ang Gilas Pilipinas. Natalo ang Angola kontra sa Italy kagabi, ngunit pinakaberin muna nila ang mga Italyano sa unang 3 quarters. Bandang huli na lamang nakaalagwa ang mga Asuri. Mamaya, unang laro naman ang kupunan ng US laban sa New Zealand sa Group C, na gaganapin naman sa Mall of Asia Arena. Kasama sa Group C ang mga kupunan ng Greece at Jordan. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Kane Talaris, Arnel Peralta, Jonis Diasis, Nelson Ambrosio, Jonard Kayton, Mark Chinmaker, at si Gina Erby. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.